maipaliwanag ni Camila ang kabang nararamdaman niya nang pumasok siya sa silid. Naroon, nakaupo si Xander Delgado, na animoy isang hari sa kanyang trono, kasama ang pinsan nitong si Rafael at mga tauhan na pinagmamasa ng bawat pagkilos niya. Bumuntong hininga si Camila. Ano na naman ang ipapagawa niyo, kamahalan? Wika niya habang muling nagtatapang-tapangan sa harap nito. Nahanda mo na ba ang dinner? Nakangising tanong ni Xander. Oo na, palagi naman. Masungit na saad ng dalaga. How about? Ngunit bago maituloy ni Xander ang sasabihin, muling nagsalita si Camila. Opo, nakahanda na ang higaan niyo, shower niyo, favorite book at alarm para bukas. Meron pa bang iba, kamahalan? Naiinis na sambit ng dalaga at napangiti naman si Xander. Well, mukhang nahanda mo na ang lahat. Aalis na sana si Camila nang muli itong magsalita. One last thing. I'm attending an event next week. You're my date, so be ready. Nagulat ng lahat ng nasa silid sa narinig. Date? Wala naman sa kasunduan natin yan ah. Ang usapan, magtatrabaho ako sa'yo ng libre hanggat makabayad kami ng utang. Hindi ang iparada na parang pag-aari mo. Bahagyang natawa si Xander. But you're my property, Camila. Baka nakakalimutan mo. Ipinambayad ka kapalit ng bilyong halaga ng pagkakautang. Pasalamat ka at tinanggap kita. Dahil kahit magtrabaho ka sa akin habang buhay, hindi mo yan mababayaran. Hindi ko naman yan nakakalimutan, kamahalan. Pero baka nakakalimutan mo rin, tao ako. Hindi isang bagay o property. Pero yun naman ang tingin sa'yo ng kuya mo. Wika ni Xander. Agad siyang nagsisi nang lumabas ito sa kanyang bibig, pero hindi niya na ito mababawi pa. Nagtawa na naman ang mga tauhan niya. Wala kang karapatan para husgahan ang kuya ko? Saad ni Camila, habang pinipigilan ng luha. Di mo alam ang pinagdaanan namin. Hindi mo maintindihan kasi kahit kailan, hindi ka naman magkakaroon ng problema sa pera. Sana alam mo na hindi lahat katulad mo. Dagdag nito, bago tumakbo palabas ng silid. Look what you did. Dismayadong wika ni Rafael, na lalong nakapagpasisi sa binata. Pero pilit niya yung hindi pinakita. Bossing, mahigit isang buwan na rito yung babaeng yan. Pero hindi pa rin natututo ng tamang attitude. Kung sagutin kayo at malditahan, parang hindi niyo siya alipin. Wika ng isa sa mga tauhan niya. Gusto niyo bang turuan ko siya ng leksyon? No. Mabilis pa sa 4:00 ang sagot ni Xander. Hayaan niyo lang siya. Huwag niyo siyang pakialaman. Samantala, umiiyak namang dumiretso si Camila sa kanyang silid. Hindi pa rin niya mapigilang masaktan kapag naaalala kung paano siya ipinambayad utang. Maayos ang kanyang buhay noon, ngunit nagbago ang lahat nang maulila siya at maadik sa sugal ang kanyang kuya. Si Xander ang may-ari ng kasino, kung saan nagkaroon ng napakalaking utang ang kuya niya. Dahil wala naman itong pera, para siyang isang gamit na ipinambayad nito. Ngunit kahit na ganon, hindi siya nagtanim ng galit dito kailanman. Nang gabing yon, naisipan niyang tumakas. Umalis siya na puno ng takot at pag-aalinlangan. Habang naglalakad sa daan, pumarada sa harap ni Camila ang isang motorsiklo na may sakay na 3 lalaki. Miss, ganda. Gabing-gabi na naglalakad ka pa. May pupuntahan ka ba? Nakangising tanong ng isa sa mga ito. Sinubukan niyang wag itong pansinin at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Pwede ka naman namin pasakayin. Kasya tayo dito, miss. Alok pa ng isa. Sige na, miss. Huwag ka na matakot. Mababait kami. Bumaba na nga ang 2 sakay nito. Ayoko, please. Iwan niyo na ako. Pakiusap ni Camila. Ngunit sa halip na umalis, hinawakan siya ng mga ito. Ayoko nga sabi. Bitiwan niyo ako kundi sisigaw ako. Kahit sumigaw ka pa, wala makakarinig sa'yo. Sumama ka na lang sa amin kung ayaw mo masaktan. Nagtawa na ng mga ito habang patuloy siyang nagkukumawala. Please, bitiwan niyo ako. Pagsamo ng dalaga, pero parang walang naririnig ang mga lalaki. Nagsimula na siyang sumigaw at magpumiglas ng buong lakas.
nang isang liwanag mula sa sasakyan ang sumilaw sa kanila. Lumabas doon si Xander. Bitiwan niyo siya. Kung ayaw niyo masaktan o worse mamatay. Seryosong saad ng binata. Kaya nagtawanan ng mga lalaki. Kala mo dahil nakakotse ka, matatakot kami sa'yo? Asa ka. Well, let's see. Nag-stretching pa si Xander bago ngumiti ng nakakaloko at sumugod sa mga ito. Parang isang fighting scene sa mga napapanood na drama ni Camila. Ang kanyang nasaksihan. Napakagaling makapagsuntukan ni Xander. Walang hirap nito napatumba ang dalawa. Samantala, naglabas naman ng patalimang driver upang tulungan ang mga kasamahan. Mabilis na humugot ng barilang binata nang makita ito at tinutok sa kanila. Any last words? Agad na sindak ang mga lalaki at sabay-sabay na kumaripas ng takbo. Napalunok na lamang ng laway si Camila sa mga nasaksihan niya. Paano mo ako nahanap? Pagbasag niya sa katahimikan habang nasa biyahe pa uwi. Di na mahalaga yun. Ang mahalaga ligtas ka. Huwag mo na tong uulitin. Tinakot mo ko. Seryosong wika ni Xander. Thank you. Kung di ka dumating, baka ano na nangyari sa akin? Tumingin sa kanya ang binata. I'm sorry sa mga nasabi ko kanina, Camila. Tama ka, wala akong alam sa pinagdadaanan mo. Nagulat ang dalaga sa narinig. Ito ang unang pagkakataong humingi ito ng tawad at nagpakumbaba. One more thing. Hindi kita property o ng kahit na sino. Matamis na ngumiti si Camila bago nagsalita. Pag uwi gagamutin ko yung sugat mo ah. Nga pala ang galing mo makipaglaban. Para kang action star. Dahil doon nagtawanan sila. Magmula ng araw na yon, naging komportable na si Camila kay Xander. Unti-unti na niyang nakikita ang tinatagong kabutihan ng binata. Dahil dito, pumayag na rin siyang sumama sa okasyon bilang pares. Napakarangya ng pagdiriwang at kapansin-pansin na sila ang sentro ng atensyon ng gabing yon. Nang minsang mapag-isa nilapitan siya ni Rafael. You look beautiful. Wika nito na sinuklian ang ngiti ni Camila. Ang swerte ng pinsan ko na ikaw ang kasama niya ngayong gabi. You are the prettiest in this room. Di naman po. Nga pala Sir Rafael, mukhang napaparami na kayo ng inom. Mahaba pa po ang gabi. Ganun ba? Natatawang wika ni Rafael. Then distract me. Let's dance. Pagyayaya nito. Hindi maintindihan ni Camila kung bakit nakakaramdam siya ng pagkailang dito. Mabuti na lamang, nakita niya sumenya si Xander sa di kalayuan. Tinatawag po ako ni Sir Xander, excuse me. Aniya bago tuluyang umalis. Pumunta sila sa veranda ng gusali at doon pinagmasdan ng tanawin. Hindi kaya hinahanap ka na nila? Baka pagbintangan pa ako na kinidnap ang pinakamayamang negosyante dito. Pabirong sabi ni Camila. Bahagyang tumawa ang binata, bago seryosong nagsalita. Masama bang tao ang tingin mo sa akin? Yung totoo. Oo. Gusto mo pa bang isa-isahin ko yung rason? Wag na. Natawa si Camila sa pagpigil ng binata. Bakit pa kasi napakadominante mo? Tas lagi ka pa may dalang baril. Don't get me wrong. Nagpapasalamat ako na tinulungan mo ko pero kasi... I get it. Pero maniwala ka't sa hindi. Hindi ko to ginusto, pero wala akong choice. Kapag nasa taas ka kasi, maraming taong gusto kang ibaba. Kailangan kong protektahan ang sarili ko. At mga taong mahalaga sa akin. Hinawi ni Xander ang hinahanging buhok ni Camila. Sorry for judging you. Usal niya. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. No. You don't owe me anything to say sorry. I deserve all your hate and judgment. Ako dapat ang humingi ng tawad. Ang totoo, hindi ko gustong inuutusan ka o sinasaktan ang feelings mo. Pero siguro, gusto ko lang mapansin mo. Naguguluhang tiningnan siya ni Camila. Hindi ako marunong magsabi ng nararamdaman ko. Siguro dahil sa expectations na iba sa akin. Pero hell with it. Gusto kong sundin ang sarili ko ngayon. Sobrang bilis ng mga nangyari.
Naramdaman na lang ni Camila ang pagdampi ng labi nito sa kanya. Sinasabi ng kanyang isipan na itulak ito at hindi maniwala, ngunit mas nanaig ang kanyang puso. Tinanggap niya ang matamis nitong halik. Samantala, nasaksihan ito ni Rafael. Napakayom ang kanyang kamao at nabalot ng inggit ang kanyang puso. Sa mga nagdaang araw, lalo pang lumalim ang ugnayan ni Camila at Xander. Tunay na ngang umiibig na sila sa isa't isa, habang mas lalong nagkakakilala. May isang pagkakataon din na may namagitan sa kanilang dalawa dala ng bugso ng damdamin. Unti-unti na ring napapansin ng mga tauhan ni Xander ang pagbabago na ugali nito at ang maasikasong pagtrato sa dalaga. I won't be long. May meeting pa ako sa baba. Dito ka lang, okay? Magpahinga ka. Sabi ko naman 'di ba, okay lang ako. Hindi na masama pakiramdam ko. Mabuti na sigurado. Mamaya darating dito ang nurse. Huwag ka na makulit, mahal. Sabay halik niya sa noo ng dalaga. I love you. I love you too. Nakangiting wika ni Camila bago tuluyang umalis si Xander. Habang tahimik niyang hinihintay ang nurse, may natanggap siyang mensahe mula kay Rafael. Pinapapunta siya nito sa opisina ng mansyon para sa isang importanteng bagay. Hindi naman siya nagdalawang isip na pumunta, lalo pat alam niyang naroon si Xander. Pagkarating niya, nakita niyang bukas ang pintuan. Tutuloy na sana siya nang biglang matigilan sa narinig. Nga pala, bossing. Mukhang may something na kayo ng babaeng yun, ah. Nakuha mo na ba siya? Humigil nga kayo kung ano-anong sinasabi niyo. Wika ni Xander pero patuloy pa rin itong tinutukso ng mga kasamahan. Hindi niya alam kung anong dapat maramdaman sa naging sagot nito. Samantala, nagtama ang paningin nilang dalawa ni Rafael. Ito ang sandaling pinakahihintay ng binata. Xander, huwag mo sabihin nagkakagusto ka na talaga sa kanya. Naalala mo ba yung sinumpa mo na hindi ka magkakagusto sa katulad niya? Oo nga, bossing. Siguro naman may isang salita ang boss namin. Nakangising saad pa ni Rafael. Agad na naglahad ng opinyon ng iba. Kinu-question ang pagbabago ni Xander. Hindi alam ng binata kung paano sasagutin ang mga tanong. Natakot siya na baka mawala ng respeto sa kanya ang mga ito. Huwag kayong mag-alala, walang ganun. Hindi ko sisirain ang sinasabi ko. I'm a man of my words. So ibig sabihin, di mo siya totoong gusto. Naghahamong tanong ni Rafael. What we have is nothing serious. Makakaasa kayo na hindi ako basta magbabago sa isang babae. Kaya tigilan niyo na yung mga tanong niyo bago pa ako mainis. Parang sinaksak sa dibdib ang dalaga sa narinig. Hindi siya makapaniwalang sasabihin niyo ni Xander. Gusto niya sigurin ito sa mga oras na yon. Pero sa halip tumakbo siya ng mabilis palayo. Nakita niya na lang ang sarili sa gitna ng daan na umiiyak. Nasaktan siya ng sobra sa sinabi ni Xander na hindi seryoso ang anumang meron sila. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang pamilyar na mukha ang lumapit sa kanya. Sir Rafael, anong ginagawa mo dito? Agad niyang pinunasan ang kanyang luha. Plano mo ba talaga iparinig sa akin yun? Para ano? Saktan at pagtawanan ninyo ako? No, Camila. I did it para matauhan ka. Hindi ka niya deserve. Halika na, kailangan mo sumama sa akin. Hindi. Hindi na ako babalik dun. Uuwi na ako sa amin. Giit niya pero agad siyang hinawakan ni Rafael. Wala ka nang uuwian, Camila. At hindi rin kita ibabalik sa lugar na yon. Anong pinagsasabi mo? Naguguluhang tanong niya. Wala na ang kuya mo. He's dead. Direktang sabi nito. Hindi naman makapaniwala si Camila sa narinig. Parang nabingin siya sa mga sinabi nito. Ano? Hindi yan totoo. Hindi patay ang kuya ko. Umiiling na wika niya. Agad na inilabas ni Rafael ang isang larawan at inabot sa kanya. Nanghina ang buong katawan niya sa nakita. Larawan ito ng kuya niya na wala ng buhay. Anong ginawa mo sa kuya ko? Anong ginawa mo sa kanya? Sigaw niya habang namumuo ang luha sa mga mata. Hindi ako, si Xander. Siya nagpapatay sa kuya mo. Nakita ko ang larawan na yan sa loob ng desk niya. Parang bumigat ang dibdib ni Camila sa sinabi nito. Ano? Hindi.
Nagsisinungaling ka. Hindi niya kayang gawin ang bagay na to. Mariin niyang tanggi. Nakakalimutan mo na ba? Galit siya sa kuya mo. Dahil pinambayad utang ka. Stop lying! Kailangan ko makausap si Xander. Para ano? Para lasunin niya ang isip mo? You want proof? I'll show you. Nilabas ni Rafael ang cellphone at pinatunog ang isang recording. Maririnig dito ang boses ni Xander na may kausap at tahasang nagbabantas sa buhay ng kuya niya. Sapat na ba yan para maniwala ka? No, hindi yan totoo. Hindi niya to magagawa. Buhay pa si kuya. Hindi siya patay, buhay siya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa at sinubukang tawagan ang kanyang kuya. Pero patay na ang linya. Nagsimula siyang humagulhol. Parang binagsakan siya ng langit at lupa sa nalaman. Dala ng labis na emosyon, nawalan siya ng malay. Nagising siya sa isang ospital. Kung saan nakatayo sa tabi niya si Rafael. Nasaan ako? Tanong niya, nang biglang pumasok ang doktor. Gising ka na pala, Miss Madrigal. Ba't ako nandito? Ano nangyari sa akin? Oo nga, Doc. Okay lang ba siya? She's fine. It's possible to become unconscious when our emotions are too high. Pero sa kondisyon mo, mas mabuti iwasan mo ang stress. Dahil hindi siya makabubuti sa dinadala mo. Dinadala? Ano po sinasabi niyo? You're 3 weeks pregnant, Miss Madrigal. Congratulations! Masela ng panahon na ito ng pagbubuntis, kaya dapat mag-ingat ka. Maiwan ko na kayo. Wika ng doktor bago umalis ito. Buntis ka? Si Xander ba ang ama? Nagpipigil ng galit na tanong ni Rafael. Wala ka nang pakialam doon. Iwan mo na lang ako. Gustong magwala ni Rafael sa mga oras na yon. Pero naisip niyang lalo lamang magbubunyi si Xander kapag nalaman ito. Hindi kita pwedeng iwan. Alam ko wala ka mapupuntahan. Kaya ko ang sarili ko. Pagmamatigas ni Camila. Talaga? O baka naman gusto mong bumalik sa mamamatay tao na yon? Wala siyang pakialam sa'yo, Camila. Pwede ba? Ayoko na siyang pag-usapan. Hindi na ako babalik, kaya umalis ka na. Hindi ako alis. Hindi mo ba naisip na ipapahanap ka din niya at pababalikin? Gusto ko tang tulungan na hindi mangyari yon. Tutulungan mo ako? Ba't naman ako magtitiwala sa'yo? Baka nga kasabot ka pa niya eh. Kung kasabot niya ako, wala ka ngayon dito. Kapag tinanggihan mo ang tulong ko, mabilis ka lang yung mahahanap. Makapangyarihan si Xander. Alam mo yan. Hindi alam ni Camila ang gagawin. Gulong-gulo ang isipan niya ng sandaling yon. Kailangan mo magtiwala sa akin. You need my help. At sa nakikita ko wala ka na may ibang option. Nais niyang tanggihan ang alok nito. Subalit, ito na lamang din na nakikita niyang paraan. Bagaman tila isang kahangalan, tinanggap niya ang alok na tulong ni Rafael. Samantala halos mabaliw si Xander sa paghahanap kay Camila. 1 linggo na itong nawawala. Wala pa rin ba kayong balita? Tanong ni Xander at tumango ang mga tauhan niya. Dahil sa inis, malakas niyang hinampas ang lamesa. Laki ng binabayad ko sa inyo, pero hindi niyo ginagawa na maayos ang trabaho niyo. Imposibleng hindi niyo siya mahanap. Napasuntok na lang siya sa pader. Xander, kalma. Hindi naman nila kasalanan kung incompetent sila. Hayaan mo, I will lead the search. Wika ni Rafael. I know I could count on you. Please, hanapin niyo siya para sa akin. Hindi niya pa nga nalalaman na nangyari sa kuya niya. Kailangan niya ako. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Tinapik naman ni Rafael ang kanyang balikat. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nasa pamamalagi pala nito ang dalaga at matagumpay na nitong nalaso ng isipan ni Camila. Sa tulong ni Rafael, nakahanap ng bagong tirahan si Camila. Mapait siyang umiti, habang pinagmamastan ang refleksyon sa salamin. Hinawakan niya ang kanyang tiyan at napagtanto na hindi lamang sarili niya ang naiisip niya ngayon, kundi ang buhay ng mga nasa kanyang sinapupunan. Hindi na malaya ni Camila ang paglipas ng buwan. Nagtatago pa rin siya kay Xander, kaya hindi siya nakakapagpa-check up. Kaya naman sa araw ng kanyang panganganak, gano'n na lang ang kanyang gulat.
nang malaman na hindi lang isa kundi 4 na sanggol ang kanyang iluluwal. Congratulations, Mother. Healthy ang quadruplets mo. Isa-isang itinabi sa kanya ang mga sanggol. Napuno ng saya ang kanyang puso nang unang beses niyang masilayan ang mga ito. Pinagmasdan niyang mabuti ang maaamong mukha nila. Cameron, Cedric, Carlo, and Mila, my beautiful babies. Nakangiting wika ni Camila habang pinapangalanan ng quadruplets. Pangako mga anak, magiging mabuting ina ako. Marahan niyang hinagka ng mga ito. Tinupad ni Camila ang pangako niya. Sinikap niyang maging mabuting ina para sa kanyang mga anak. 6 na taon na mabilis na nagdaan. Napuno ng nag-uumapaw na pagmamahal ang puso ni Camila dahil sa kanyang mga mumunting anghel. Mommy! Mommy! Sabay-sabay na wika ng quadruplets habang papalapit sa kanya. Niyakap niya ang mga ito. Wow naman! Ready na mga babies ko for school? Excited na ba kayo? Yes na yes, Mommy! Masiglang tugon naman ni Cedric. Halatang-halata nga. Pinisil niya ang pisngi nito. Kayo naman, Carlo, Cam at Mila. Masaya po, Mommy. Tingnan niyo po yung bag ko. Wika ni Cam habang pinapakita ang bag niya sa ina. Bigla namang humikab si Carlo. Ba't parang antok na antok pa ang baby ko na yan? Gusto ko pa pong matulog, Mommy. Ayaw ko pa pong pumasok sa school. Baby, masasanay ka din. Super fun kaya sa school. Marami ka makikilalang bagong kaibigan. Gusto mo ba yon? Opo, Mommy. Samantala, napansin niya namang sinusubukan ni Mila na ikabit sa buhok ang isang hair clip. Ako na, baby. Kinuha niya ang hair clip at inilagay sa buhok ng anak. Ayan, ang pretty naman ng baby girl ko. Thank you, Mommy. Nakangiting sabi ni Mila. Ngunit nang aasar namang ginalo ng kapatid nito ang buhok. Mommy, ginagulo nila hair ko. Cedric, Cam, Carlo, hindi ba't sinabi ko na to? Huwag kayong mga asar, lalo na tong kapatid nyo. Dapat kayo ang mag-aalaga kay Mila kasi siya prinsesa nyo. Okay po, Mommy. Sorry, Mila. Halika na mga anak, baka malay tayo. Pagbukas ni Camila ng pinto, bumungad sa kanila si Rafael. Napadalaw ka yata. Ba't parang ayaw mong dumalaw ako? Bihira lang naman ako makabisita dito ah. Di naman sa ganon, pero paalis na rin kasi kami. Babies, greet your uncle. Hello po, uncle. Sabay-sabay na bati ng quadruplets. Napatingin si Rafael sa mga bata na nakasuot na uniforme at nakayakap sa paanan ni Camila. Magsisimula na pala silang pumasok. Right. Ikaw naman, patuloy sa pagtatrabaho. Mukhang gusto niyo na siguro mahanap. Masungit itong wika. Ito na naman ba ang issue? Please, kung mahahanap kami, sana noon pa. Hindi ba sabi mo safe kami dito? Hindi kasi tayo nakakasigurado. Wala na akong pakialam. Hindi naman pwedeng magtago na lang kami habang buhay, no? Kailangan ng mga anak ko mag-aral. At gusto ko magtrabaho. Saad ni Camila. Okay, fine. Pero sana naiintindihan mo yung risk. Naiintindihan ko, Rafael. Kailangan na namin umalis at salamat sa pagpunta. Wika ni Camila bago sumakay sa kotse kasama ang quadruplets. Naiwan naman si Rafael na bahagyang naiinis. Samantala, sa nagdaang 6 na taon walang nagbago kay Xander. Patuloy pa rin siyang nangungulila kay Camila. Walang araw na hindi niya inisip kung ano na ba nangyari dito. Hanggang isang araw, habang nagmamaneho siya sa ibang lugar upang kitain ng isang investor, napadaan siya sa isang park. Ngunit bago pa man siya makalampas, isang pamilyar na mukha ang nakita niya. Oo, yun ay walang iba kundi si Camila. Agad niyang inikot pabalik ang manibela. Pinagmasdan niya itong mabuti. Hindi siya pwedeng magkamali. Yun ang babaeng pinakamamahal niya. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Xander nang bumaba siya ng sasakyan at naglakad palapit dito. Camila? Pagtawag niya, nabitawan naman ni Camila ang dala niyang ice cream nang makita ko sinong tumawag sa kanya. Xander? Saad niya na parang nakakita ng isang multo.
Ikaw nga, Camila. Naluluhang wika ng binata, bago niyakap ng mahigpit ang babae. Tagal kitang hinanap. Akala ko hindi na ulit kita makikita. Saan ka ba nagpunta? Ayos ka lang ba? May nangyari ba sa'yo? Nag-aalala pang tanong nito. Saglit na natigilan si Camila sa mga nangyari. Hindi niya akalain na ang taong matagal niyang pinagtaguan, nasa harap niya na ngayon. Sa wakas kumawala rin siya sa pagkakayakap nito. Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hahawakan. Mariing utos niya na ikinagulat ni Xander. Bakit? Di ko maintindihan. May nagawa ba ako? Sa halip na sagutin to ni Camila, nagtangka siyang umalis ngunit agad siyang hinawakan ni Xander. Saan ka pupunta? Huwag ka muna umalis, mag-usap tayo. Pakiusap nito sa kanya. Sabi na huwag mo akong hawakan eh. Wala tayong dapat pag-usapan, Xander. Mariin niyang wika at hinawi ang pagkakahawak nito. Marami. Marami, Camila. 6 na taon kitang hinanap. Halos mabaliw ako kakaisip kung nasan ka na at kung ano nangyari sa'yo. Tapos ngayon aalis ka na hindi man lang nagpapaliwanag. Nagpanting ang tenga ni Camila sa narinig. Lakas na loob mong sabihin yan, Xander. Kung meron man dapat magpaliwanag dito, ikaw yon. Bulyaw niya. Di kita maintindihan, Camila. Anong kailangan kong? Naputol ang kanyang sinasabi nang marinig niya ang pagsigaw ng "Mommy" ng maliliit na 4 na bata na tumatakbo palapit sa direksyon nila. Laking gulat niya nang lumapit ang mga ito kay Camila. "Mommy, nasa na po yung ice cream?" Tanong ng batang babae. "Hala, Mommy, nahulog." Wika ng isa habang tinuturo ang ice cream sa lupa. Naguguluhan si Xander sa mga nangyayari. "Baby, so uwi na pala tayo. Pumasok na kayo ng sasakyan. May kakausapin lang saglit si Mommy, okay?" Mahinang wika ni Camila sa mga ito. "Uuwi na agad? Sino po ba siya, Mommy?" Sa wakas lumabas din sa bibig ni Xander ang kanina pa gumugulo sa isipan niya. Anak mo sila? Tinignan siya ni Camila bago bumaling sa quadruplets. Sumunod na lang kayo kay Mommy, please. Wag na makulit. Pinagmasdan ni Xander ang mga ito na pumasok sa kalapit na sasakyan. Biglang lumakas ang kutob niya rito. Kailan ka pinagkaanak? May asawa ka rin ba? Wala ka nang pakialam dun. Tahimik na ang buhay ko ngayon. Kaya wag ka na makialam pa. Sino ama? Ako ba? Natigilan ang babae sa naging tanong niya. Wala kang anak, Xander. Hindi na siya nakaimik pa. Bago niya maproseso ang nangyari, nakaalis na ang mag-iina. Maraming tanong ang gumulo sa isipan ni Xander. Mga tanong kung bakit tila galit sa kanya si Camila. At kung anak niya nga ba ang mga batang kasama nito. Kumuha siya ng pribadong investigador upang alamin ang impormasyon tungkol sa mag-iina. Naging madali na ito sapagkat alam niya ang posibleng lugar na kinaroroonan nila. Mabilis niya napag-alaman ang eskwelahan ng mga bata. Mga anak. Bulong niya sa sarili. Habang naglalakad palapit sa mga ito, magkakatabing nakaupo ang quadruplet sa bench ng paaralan. Hello sa inyo. Wika niya. Gulat naman siyang tinignan ng mga ito. Mila, Cedric, Cameron at Carlo. Sino po kayo? Bakit niyo po kami kilala? Tanong ni Carlo. Hindi pa siya yung kausap ni Mommy nung nakaraan. Saad naman ni Mila. Oo nga, yung tumapon ng ice cream natin. Tinapon ko ang ice cream niyo? Natatawang tanong ni Xander. Opo, sabi ni Mommy. Ganun ba? Pasensya na. Nabigla ako kasi yung Mommy niyo kaya nabitawan niya. Hayaan niyo, bibilan ko kayo. Kahit anong flavor, kahit ilan. Ano bang gusto niyo? Nanlaki ang mata ng mga quadruplets sa narinig. Pero sabi ni Mommy, huwag sasama sa stranger. Don't worry, hindi naman tayo aalis dito sa school. Ipapatid ko na lang dito ang ice cream. Talaga po? Natatakam na wika ng quadruplets. Halatang gustong-gusto nila ang idea ng libreng ice cream. Yes. At hindi ako stranger. Tignan niyo. Ipinakita niya ang mga larawan nilang dalawa ni Camila. Kilala ako ng Mommy niyo. Matapos kwentuhan ng mga bata habang kumakain ng ice cream, humingi siya ng pabor sa kanila. Pwede bang hindi niyo muna ito sabihin sa Mommy niyo? Pero bawal po kami mag-lie. Hindi naman siya lie.
Sasabihin din natin sa tamang panahon. Baka kasi pagbawalan niya kayong kumain ng ice cream kapag sinabi natin agad. Tumango ang mga bata dahil dito. Di palagi niyo po kaming bibilan ng ice cream. Oo naman. Basta kwentuhan niyo ako palagi tungkol sa mga drawings niyo. Masigla namang tumango ang mga quadruplets. Ano po itatawag namin sa inyo? Tanong ni Mila. Daddy. Daddy ay tawag niya sa akin. Daddy? Tulad ng tawag ng classmates namin sa daddy nila? Yes, katulad ng tawag nila. Thank you, Daddy. Niyakap siya ng mga bata. Hindi maipaliwanag ni Xander ang sayang bumalot sa kanyang puso. Halos 1 linggo niya na itong ginawa. Nilalaro, kinukwentuhan at binibilhan niya ang quadruplets ng pagkain. Unti-unti ngang napalapit ang mag-aama sa isa't isa. Samantala, wala namang kaalam-alam sa nangyayari si Camila. Buong akala niya, hindi na siya kukulitin pa ni Xander at nakapagtago na talaga sila dito. Kaya naman gano'n na lang ang gulat niya nang dalawin siya nito sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Xander, anong ginagawa mo dito? Paano mo ako nahanap? I guess it's destiny. Nakangiti nitong sagot. Huwag mo akong paandaran ng ganyan. Sinabi ko na sa'yo ayaw na kita makita, di ba? Umalis ka na bago pa ako tumawag ng security. Hindi ako aalis. Hanggang di tayo nag-uusap. I took a DNA test. It was a match. Anak ko ang quadruplets. Nagulat siya sa narinig. Hindi niya alam kung kailan at paano nito nakuhanan ng DNA ang mga bata. Wala tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na, guard! May nagugulo dito, guard! Pagtawag niya. Mabilis naman dumating ang gwardya. Ngunit nagtaka siya na makita ang nagbulungan nito at si Xander. Nakita niya iba't ibang reaksyon ng mga kasamahan niya. Maya-maya pa umalis ang gwardya. Sandali, guard! Bumalik ka dito, sabi ko may... Naputo lang sinasabi niya na magsalita si Xander mismo. Hindi ka nila pakikinggan. I bought this company yesterday. Ako na may-ari nito at boss mo. Seriously? Bilib din talaga ako sa'yo. Talagang kaya mong bilhin ang lahat? Naiinis na wika ni Camila. Think what you want. Pero desperado na ako makausap ka. So now as your boss. I'd like to speak with you privately. Wala na siya nagawa kundi sumunod dito. Ikinuwento ni Xander ang lahat. Mula sa paghahanap nito sa kanya, hanggang sa sikretong pagdalaw sa eskwelahan ng mga bata. Wow! Hindi ko alam kung paano mo nalaso ng isip ng mga anak ko para lumapit sila sa'yo at magsinungaling sa akin. Pero hindi na rin naman nakakapagtaka. Magaling ka nga sa deception. Mataray na saad ni Camila. Anak ko rin sila. At pinaramdam ko lang sa kanila kung paano magkaroon ng ama. Hindi ka nila ama! Kahit di mo aminin. Alam ko na ang totoo. Kaya pala nung araw na nawala ka, naramdaman kang kakaiba. Buntis ka pala nun. Pero hindi ko maintindihan, ba't ka umalis? Ba't mo ko iniwan? Nakita ni Camila ang sakit at lungkot sa mga mata nito. Pero agad niya ring naalala ang ginawa nito. Wow! You're really deceiving me? Muntik na ako maniwala. Pero buti na lang nalaman ko agad ang tunay mong kulay. Nagulat naman si Xander sa sinabi niya. Di kita maintindihan, Camila. Simula na nagkita tayo ulit, pakiramdam ko may nagawa akong kasalanan sa'yo. Pakiramdam ko galit sa akin. Dahil galit talaga ako sa'yo. Huwag kang magkunwari na wala kang kasalanan. Alam mo siguro hindi ko alam ang ginawa mo? Ginawang ano? Ang ginawa mo pagpatay sa kuya ko? Pagpatay? Camila, hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagulat din ako sa nabalitaan ko. Wala akong alam. Alam kong galit ka sa kanya. Palagi mo yung sinasabi noon. Oo, nagkamali ang kuya ko pero hindi yun sapat na dahilan para ipapatay mo siya. Di ko siya pinapatay. Hindi ko kayang gawin yun, Camila. Alam mo yan, kilala mo ako. Yan nga akala ko pero nagkamali ako. Hindi pala kita kilala. Tuluyan ang pumatak ang luha ni Camila. Sinubukan naman siyang hawakan ni Xander pero mabilis siyang umiwas. Huwag mo akong hahawakan. Lumayo ka sa akin. Mabilis siyang naglakad papunta sa pintuan. Pero nang kanyang buksan ito, bumungad sa kanilang harapan si Rafael. Nanlaki ang mga mata nito nang makita si Xander. Xander, anong ginagawa mo dito? Ako ang dapat nagtatanong yan. Anong ginagawa mo dito, Raf? Hindi ko naman sinabi sa'yo nandito ako. Hindi nakaimik si Rafael at doon na pagtanto ni Xander ang lahat. Si Camila ang pinunta mo rito. Ibig sabihin, you know where is she all this time.
May kinalaman ka ba sa pagkawala niya? Meron ba? Hinintay niya ang pagtanggi nito pero hindi ito nangyari. Ano naman ngayon? Ginawa ko lang naman yung para protektahan si Camila mula sa'yo. Matapang na saad ni Rafael. Protektahan? Oo. Laban sa mamamatay taong katulad mo. Anong kasinungalingan na sinasabi mo? Ikaw ba nagsabi kay Camila na pinapatay ko ang kuya niya? Kinuwelyuhan ni Xander ang binata. Xander, bitawan mo siya! Sumagot ka, Raf! Sumagot ka! Oo, dahil yun naman ang totoo. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Xander sa mukha ng binata. Sinungaling ka! Alam mo ang totoo, hindi ko yun magagawa. Tama na, bitawan mo siya! Sigaw ni Camila bago siya buong lakas na tinulak. Naniniwala ka talaga sa sinungaling na yan? Alam ko na, siguro may relasyon kayong dalawa, tama ba? Kaya ka umalis at ngayon pinagbibintangan mo ako sa krimen na hindi ko naman ginawa. Isang malakas na sampal ang binigay sa kanya ni Camila. Kapal na mukha mo para sabihin yan. Gusto mong palabasan na ikaw ang biktima dito? Merong recording na nagpapatunay sa ginawa mo. Ano recording, ha? Kung ano man yan, wala yung katotohanan, Camila. Kung gusto mo, pumunta pa tayo ng presinto. Ngayon din, kaya kong patunayan na wala akong kasalanan. Huwag ka maniwala sa kanya, Camila. Kaalyado niya ang pulis siya, kaya syempre palalabasin nila na wala siyang kasalanan. Wika naman ni Rafael. Lalong nagpuyo sa galit si Xander. Punong-puno na ako sa kasinungalingan at pagtatraidor mo sa akin, Rafael. Kapag di ako nakapagpigil. Ano? Papatayin mo rin ako tulad ng ginawa mo sa kuya niya? Panghahamon nito. Hindi ko siya pinatay. Susugurin na sana niya ang binata nang pumagitna si Camila. Sige, tuloy mo. Pakita mo kung sino ka talaga. Camila, pakinggan mo muna ako. Hindi ko magagawang bagay na yun kasi mahal kita. Di mo ako mahal. Naalala mo ba? Kung anong sinabi mo sa mga tauhan mo nun? Hindi alam ni Xander kung anong tinutukoy ni Camila. Naguguluhan siyang tumingin dito. Never mind. Halika na, umalis na tayo dito. Pagyayaya ni Camila kay Rafael. Pinanood ni Xander ang paglabas ng dalawa. Nakita niya ang nakakainsultong ngiti sa labi ni Rafael na para bang nagsasabing ito ang nagtagumpay. Napakuyom ang kamao ng lalaki. Itinanim niya sa isipan na gagawin niya ang lahat upang mabawi ang mag-iina at malinis ang kanyang pangalan. Samantala, kina Camila tumuloy si Rafael matapos ang nangyari. Wala namang magawa si Camila kundi ang tanggapin ito sapagkat tumatanaw siya ng utang na loob sa binata. Isang araw habang pinapakain ng quadruplets, biglang umupo sa lamesa si Rafael. Halatang hindi maganda ang gising nito. Mommy, balatan niya shrimp ko. Wika ni Cedric. Ako din, Mommy. Nag-uunahan nilang inabot sa ina ang pagkain. Isa-isa lang, okay? Mommy, paabot ng juice. Gusto ko pong uminom ng juice. Tiningnan ni Camila si Rafael na patuloy lang sa pagkain. Parang wala itong pakialam. Mamaya na, baby. Malambing niyang saad. Habang patuloy na inaasikaso ang iba. Gusto ko po ngayon ng Mommy. Hindi na nakapaghintay pa si Mila. Pinilit niyang abutin ang pitchel ngunit sa halip na makakuha, natulak niya ito dahilan upang matumba at matapon ng juice. Nabigla naman silang lahat ng hampasin ni Rafael ang lamesa. Ano ba yan? Ang ingay nyo na nga, ang kakalat nyo pa. Singhal nito sa mga bata. Rafael, huwag mo naman silang sigawan. Nagsimula ng mag-iyakan dahil sa takot ang quadruplets. Inasikaso ni Camila ang pagpupunas ng kalat. Yan, binibaby mo kasi. Kaya sigawan lang ng konti iyak agad. Nakakawalang gana kumain dito. Tumayo si Rafael at kinuha ang jacket nito na nasa upuan. Wait, saan ka pupunta? Di ba ikaw maghahatid ngayon sa mga bata? Bukas na lang, wala ako sa mood ngayon. Napabuntong hininga naman si Camila. Agad niyang nilapitan ng mga batang umiiyak at sinubukan silang patahanin. Habang masayang naglalakad papasok sa paaralan si Camila kasama ang quadruplets, isang sasakyan ang pumarada sa harap nila. Nagulat siya nang lumabas mula rito si Xander. Daddy! Sigaw ng mga bata bago nagtakbuhan palapit sa lalaki. Pinanood ni Camila na magyakapan na mag-aama. Sobrang namiss ko kayo mga anak. Saad ni Xander. 3 araw din kasi ang nakaraan mula nang huling makita nito ang mga bata. Agad naman silang nilapitan ni Camila. Babies, may pasok pa kayo, diba?
Bawal malate, kaya halika na. Marahan niyang hinila palayo kay Xander ang mga bata. Daddy, kailan niyo po kami bibilan ulit ng ice cream? Anong flavor? Hindi na natuloy ni Xander ang sasabihin nang biglang sumabat si Camila. Ice cream lang ba? Bibilan kayo ni Mami mamaya. Nakangiti nitong wika bago tinignan ng masama si Xander. Sige na, pumasok na kayo sa school. Babawi sa inyo si Daddy, promise. Pasimpleng umiling si Camila habang masaya namang tumango ang quadruplets bago tuluyang nagpaalam sa ama. Matapos maihatid ang mga bata sa loob, nagulat si Camila nang makitang hinihintay pa rin siya ni Xander. Mabilis siyang naglakad papunta ng sasakyan, ngunit naabutan pa rin siya nito. Camila, mag-usap tayo please. At ano na naman ang kailangan natin pag-usapan? Mataray na tanong niya. Pinaimbestigahan ko ang nangyari sa kuya mo. We found a witness. Namukhaan niya kung sino ng loob at pumatay sa kanya. Kinumpirma niya na hindi ako ang taong yon. Siyempre, hindi ikaw yon. Kasi may binayaran kang iba para ipapatay ang kuya ko. Alam kong yan ay iisipin mo. Kaya pinapahanap ko na ngayon ng taong yan para siya mismo magsabi sa'yo ng totoo. Patutunayan ko na wala akong kasalanan, Camila. Tapos ka na ba? Wika niya rito sabay taas ng kilay. Actually, hindi pa. Naalala ko na ang tinutukoy mo. Naalala ko na yung araw na naging duwag ako at mas inisip ang expectations ng iba. Pero maniwala ka sa akin, sobrang pinagsisisihan kung sinabi ko yun, Camila. Ayoko nang pag-usapan yan. Kailangan ko na umalis. Hindi niya na hinintay pa ang sasabihin nito. Agad na siyang sumakay sa kanyang kotse at nagmaneho paalis. Nasundan pa nga ng pagkikita nila ni Xander sa mga sumunod pang araw. Sa tuwing hinahatid niya ang mga bata, naroon ito. Madalas niya rin tumakita na kasama ang quadruplets kapag susunduin niya na ang mga bata sa paaralan. Wala naman siyang magawa sapagkat si Xander ang ama nila. At isa pa, nakikita niyang masaya rito ang quadruplets. Palagi pa rin siya nitong sinusubukang kausapin, pero ginagawa niya ang lahat para iwasan to. Natatakot siya dahil unti-unti siyang naniniwala sa mga sinasabi nito. Samantala patuloy naman ang masamang pagbabago sa ugali ni Rafael. Lasing ka na naman? Hindi ba tangako ka na hindi ka na uuwi lasing? Last time natakot ang mga bata. Naiinis na wika ni Camila. Bakit? Wala naman yan ang mga bata dito. Nakikita mo ba sila? Pasigaw na sabi ni Rafael. Yun ay dahil nasa kwarto na sila. Natutulog kaya hinaan mo yung boses mo. Saway niya rito. Susuray-suray naman ito naglakad palapit sa kanya. Ganun ba? So ibig sabihin tayo na lang gising? Nangaakit na sabi nito bago marahang hinaplos ang buhok niya. Matutulog na rin ako. Agad niya itong tinalikuran, pero bigla nitong hinablot ang kanyang braso. Mamaya na. Sinubukan siya nitong halikan, ngunit mabilis niya itong itinulak. Halatang napahiya ito sa ginawa niya. Hindi ba sinabi ko sa'yo noon pa, Camila, gusto kita? At anong sabi mo sa akin? Susubukan mo suklian ang nararamdaman ko, hindi ba? Well, I want you to try it now. Mabilis siyang hinila nito at sinubukang halikan muli. Pero sa pagkakataong ito, mas malakas niya itong itinulak. Kaya tumama ito sa kalapit na mesa. Sorry, hindi ko kaya. Natatakot na sambit ni Camila. Biglang napalitan ng kaninang maamong mukha ni Rafael ng galit at pagkadismaya. Alam ko na, dahil ba to kay Xander? Simula nang bumalik siya sa buhay mo, lalo ka naging matigas. Kala mo ba, hindi ko alam, ang little father and children bonding nila ng quadruplets. At ikaw, ina-enjoy mo naman. Bakit? Feeling mo ba happy family na kayo? Hindi nakaimik si Camila. Dahil kahit hindi niya man aminin sa sarili, alam ng puso niyang may katotohanan na sinasabi nito. Bakit di ka makasagot? Dahil ba totoo? Mag-isip ka nga, Camila. Hindi ka ba natatakot para sa kaligtasan ng mga anak mo? Ako nga natatakot para sa sarili ko. Dahil alam ko na gusto niya ako ipatumba. Alam ko hindi niya sasaktan ng mga anak niya. At kung ipapatumba ka talaga niya, matagal na sana niyang ginawa. Pangangatwiran ni Camila. Pinagtatanggol mo ba siya? Ipapaalala ko lang sa'yo, Camila. Si Xander ang nagpapatay sa kuya mo. Masama siyang tao. At naalala mo ba yung sinabi niya noon? Hindi siya seryoso sa'yo, itatak mo yun sa isip mo. Pero ako yun nandito para sa'yo, Camila. 6 na taon kitang tinulungan at pinrotektahan. Ano pa bang kulang?
Ba't hindi mo man lang ako mabigyan ng pagkakataon? May hinanakit na tanong nito. Pero alam ko na kung bakit. Dahil hanggang ngayon si Xander pa rin ang gusto mo sa kabila ng ginawa niya, tama ba ako? Walang kinalaman si Xander sa nararamdaman ko. Sinungaling! Nabigla siya nang hablutin ni Rafael ang isang vase at padabog itong hinagis. Napako siya sa kinatatayuan ng lapitan siya nito at mahigpit na hinawakan sa braso. Magsabi ka ng totoo. Nagsasabi ako ng totoo. Maniwala ka, sinubukan kitang mahalin pero ano? Lalo pang humigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Pero wala akong maramdaman. Sa wakas lumabas din ang mga salita sa bibig ni Camila. Agad naman siyang binitawan ni Rafael nang marinig to. Malas na buhay to. Singhal ng binata bago tuluyang naglakad palayo. Napahawak na lang sa dibdib si Camila dahil sa mga nangyari. Kinabukasan, nang susunduin niya na sa paaralan ng quadruplets, nakita niyang kasama na naman ni Xander ang mga ito. Mami! Agad nagtakbuhan ng quadruplets papunta sa kanya. Mami, tignan niyo po ito nilalaro namin ni na Daddy. Sali po kayo. Di na baby, uwi na tayo. Sagot niya na ikinalungkot ng quadruplets. Ba't ang bilis naman yata? May pupuntahan ba kayo? Oo nga, Mami. Gusto pa namin mag-play. Please! Please! Di na, uwi na tayo. Huwag nang matigas ang ulo niyo. Tara na. Wait lang naman. Narinig mo na ayaw pa nila umuwi. Pagbigyan mo na. Ako ang mommy nila. Kaya ako ang masusunod. Sumakay na kayo. Wala namang nagawa ang quadruplets kundi ang sumunod. Pagkasakay ng mga ito, bumaling siya kay Xander. Ayoko na makita ka na lumalapit ulit sa mga bata. Bakit? May nagawa ba ako? Akala ko ba may tiwala ka na sa akin? Well, ngayon na-realize ko na. Kung ba't ko ba pinagkakatiwala ang mga anak ko sa taong pumatay sa kuya ko? Simple lang. Dahil naniniwala ka na inosente ako. Kahit ilang beses mo ako pagbintangan, Camila, alam ko na nararamdaman mo ang totoo. No, hindi na dapat ako nakikinig sa'yo. At kanino ka makikinig? Kay Rafael? Sa sinungaling at traidor na yon? Oo, dahil sa loob ng 6 na taon, tinulungan niya kami mag-iina. No, Camila. Hindi ka niya tinulungan. He manipulated you. Di mo ba yung nakikita? Alam ko may galit ka sa akin. Lalong-lalo na siya. At ginamit niya para saktan ako. I'm not having this conversation. Makinig ka naman sa akin kahit minsan. Nagkamali ka na pinagkatiwalaan mo si Rafael. At alam kong unti-unti mo na nakikita yun ngayon. Alam mo ba hindi ko alam? Nagkukwento sa akin ng mga bata, Camila. Sabi nila, hindi nila gusto ang Uncle Rafael nila. Palagi din daw kayo nag-aaway. Natigilan siya sa mga sinasabi nito. Hindi mo sa akin maalis ang mag-alala para sa inyo. Kung ako lang masusunod, hindi na kayo malalapitan pa niyang si Rafael. Well, salamat sa concern mo, pero hindi namin kailangan. Camila, please open your eyes. Narinig niya pang pahabol na sabi nito. Hindi na alam ni Camila kung anong dapat gawin at kung sinong dapat paniwalaan. Sa totoo lang sobrang gulong-gulo na ang utak niya sa sitwasyon. Kaya itinuon niya na lang ang atensyon niya sa quadruplets. Isang araw habang nasa parke, napansin niya na matamlay ang mga ito. Bakit di kayo naglalaro? Ayaw niyo ba dito sa park? Nag-aalalang tanong niya sa mga bata. Gusto po, Mami. Ba't para matamlay kayo? Okay lang ba kayo? Mami, ba't ayaw niyo po kami mag-play kay Daddy? Hindi siya nakaimik. Hindi niya alam kung anong dapat isagot sa tanong nito. Mabait naman po si Daddy eh. Payagan niyo na po kami mag-play with Daddy, please. Nakakatampo naman. Si Mommy ang kasama niyo. Pero ibang hinahanap niyo. Di niyo na ba love si Mommy? Kunwaring nagtatampong wika niya. Love po, Mommy. Nagkunwari siyang umiiyak at agad naman siyang niyakap ng mga ito. Huwag ka na po umiyak, Mommy. Nakita niya nagsisimula ng mag-alala ang mga ito sa kanya. Kaya bigla siyang tumawa. Joke lang. Kala ko kasi hindi niya na love si Mommy, kaya talaga? Nakangiting sabi niya bago kilitiin ang mga bata. Ngunit sa halip na tumawa ng malakas katulad ng dati, para bang nasaktan ng mga ito sa ginagawa niya. Okay lang ba kayo mga anak? Marahal lang naman ang ginawa ni Mommy ah. Nag-aalalang tanong niya rito. Ngunit hindi umimik ang quadruplets. Napansin niya nakahawak sa tagiliran si Cam. Agad niyang inangat ang damit nito at isang pasa ang nakita niya. Ano to? Saan mo nakuha to?
Sa paglalaro lang po, Mommy. Mahinang tugon nito. Nang sandaling yon, hindi niya alam kung bakit nagkaroon siya ng masamang kutob. Agad niyang sinuri ang katawan ng bata. Meron nito mga iilang pasa sa katawan. Saan ang galing itong mga pasa niyo? Tanong niya. Ngunit hindi umimik ang mga bata. Napansin niya ang takot sa mga mata nito. Magsabi kayo sa akin. Saan ang galing itong mga pasa niyo? May nananakit ba sa inyo? Sumagot kayo! Nagsimula nang umiyak ang mga bata. No, babies, don't cry. Hindi naman ako nagagalit eh. I just wanna know kung saan ang galing to. May nananakit ba sa inyo? Hindi niya maiwasang mag-hysterical sa takot at kaba. Marahan namang tumango ang mga bata. Sino? Sino mga anak? Huwag kayong matakot, sabihin niyo kay Mommy kung sino. Si Uncle Rafael po. Umiiyak na sagot ng quadruplets. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Camila sa narinig. Sabi niya po, nagalit siya kasi mas love namin si Daddy, kaya dapat daw turuan kami ng leksyon. Pinilit niya maging kalmado sa harap ng mga bata. Kahit ang totoo, parang sasabog na siya sa galit sa mga nalaman. Thank you for being so brave, babies. Don't worry, hindi nahahayaan ni Mommy na mangyari ulit yun, okay? Iniwan niya muna ang quadruplet sa guro nila. Mag-isa siyang umuwi sa bahay upang kumprontahin si Rafael. Nagulat siya na makita ang sasakyan ni Xander na nakaparada sa harap ng bahay. Nagmamadali siyang pumasok sa loob at nakita ang dalawa. Ano nangyayari dito? Camila, tamang-tama ang dating mo. Palayasin mo na nga to si Xander. Kanina pa siya nanggugulo. Hindi ako nanggugulo, Camila. Hawak ko ang mga ebidensya nagpapatunay na wala akong kinalaman sa nangyari sa kuya mo. At kilala ko na rin ang sinong tunay na suspect. No, Camila. Huwag kang maniwala sa kanya. Sigurado ako may binayaran na naman yan. Para gumawa ng peking ebidensya. Kung may peke man dito, yun ang recording na ginawa mo. Nahanap ko na ang taong nag-edit ng peking recording, Camila. At inamin niyang binayaran siya ni Rafael para gawin to. Hindi makapaniwala si Camila sa narinig. Lalong bumigat ang dibdib niya dahil dito. Sinungaling ka. Wala akong binayaran. Sa akin ka maniwala, Camila. Pangungumbinsi ng binata. Naglabas ng mga larawan si Xander bago muling nagsalita. Kuha ito na nawawalang copy ng CCTV footage ng gabing pinatay ang kuya mo. Na-identify na din ang witness na lalaki sa mga larawan na ito. Ang tunay na salarin. Kilalang kilala mo. Handa mo ba makilala ang totoong pumatay sa kuya mo? Nang sandaling yun, halo-halong emosyon ang naramdaman niya. Parang gusto niya nang kumawala. Hindi niya alam kung bakit parang ang bigat-bigat ng puso niya. Camila, wag. Sinubukan siyang harangin ito at kumbinsin, ngunit hindi siya nagpapigil dito. Agad niyang nilapitan si Xander upang kunin ang larawan. Ngunit bago pa man niya ito maabot, mabilis na itong sinunggaban ng binata. Bigay mo sa akin yan! Sigaw ni Rafael habang dinidiin si Xander sa sahig. Then get it. Camila, tignan mo na! Nagmamadali niyang dinampot ang larawan sa sahig. Magkahalong gulat at galit ang kanyang naramdaman sa nadiskubre. Si Rafael. Ang taong pinagkakatiwalaan niya, ang siya mismo ang kumuha ng buhay ng kanyang kuya. Ikaw? Ikaw ang pumatay sa kuya ko? No, Camila. Hindi totoo ang mga larawan na yan. Huwag ka na magpalusot pa, Raf. Bistado na yung kasamaan mo. Isa ka mamamatay tao. Ikaw may kasalanan nito. Biglang bumunot ng baril ang binata at itinutok ito kay Xander. Hindi mangyayari ang lahat ng to, kundi dahil sa'yo. Dapat sa'yo mawala na sa mundo. Bago pa man may magawa si Rafael, agad nang nakapag-agawa ng baril si Xander dito. Sinubukan ni Camila umawat, pero wala nang saysay ang mga salita. Patuloy na naglaban ang dalawa hanggang sa tumilapon ang baril na pinag-aagawan nila. Ngunit sa kabila noon, hindi pa rin tumigil ang mga ito. Naglaban sila ng walang humpay na parabang buhay na nila ang nakataya. Mabilis na pinulot ni Camila ang baril nang makita niya nakaibabaw na si Rafael kay Xander at pilit itong sinasakal. Bitawan mo siya! Kapag di mo siya binitawan, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Mariin na wika ni Camila bago itutok ang baril sa binata. Agad niyang nakuha ang atensyon nito. Di mo kayang gawin yan, Camila. Wika ni Rafael. Wala kang alam sa kakayahan ko. I'm so stupid na pinagkatiwalaan kita, Rafael. Pinatay mo yung kuya ko? Alam mo dapat sa'yo mabulok sa impyerno.
Nagsimula ng mandilim ang paningin ni Camila. Dala ng galit at namumuong luha sa mga mata niya. Nasindak ang binata nang makita ito at tuluyang napaatras. Camila, kumalma ka. Hindi ito ang paraan. Isipin mo ang bata at sarili mo. Mga bata? Nagsumbong sa akin ng mga bata. Alam mo ba kung anong ginawa niya sa anak ko, ha? Sa mga bata, sinaktan niya sila. Umiiyak na sumbong ni Camila. Hindi yan totoo. Tanggi ni Rafael. Walang iya ka. Wala kang karapatang saktan ng mga anak ko. Galit na sambit ni Xander bago humugot ng baril at tinutok ito kay Rafael. Hindi niya sana ito gagamitin. Pero ngayon gusto niya na lang itong iputok sa ulo ni Rafael. Inaasahan nilang magmamakaawa ito at hihingi ng tawad. Ngunit sa halip tumawa lang ito na parang isang baliw. So ganito rin pala matatapos ang lahat. Kayong dalawa magkakampi at ako mag-isa, talunan na naman. Hindi na tumatukoy kung tumatawa ba ito o umiiyak. Nasisiraan ka na ng ulo. Manahimik ka. Dahil sa iyo kaya nagkaganito ang buhay ko. At ang bagay na gusto ko nasa iyo na. Ang negosyo, ang pamumuno, lahat na lang nakuha mo. Wala nang natira sa akin. Wala na. At ngayon pati ang babaeng mahal ko. Ano ba meron ka na wala ko, Xander? Sabi nila mas matalino at mas magaling ka kaysa sa akin. Pero kung ganun, bakit naisahan kita? Ba't nagawa kong ilayo sa iyong babaeng mahal mo? Nang aasar na wika ni Rafael. Walang hiya ka, Rafael. Mas walang hiya ka. Ikaw naman, Camila. Minahal kita. Pinrotektahan kita. Pero ito lang isusukli mo sa akin? Hindi mo man lang talaga ako magawang mahalin? Di ako kailanman magmamahal ng isang mamamatay tao. Gigil na sabi ni Camila. Pero ginawa ko lang naman yun kasi mahal kita, di ba? Yun lang ang paraan para makasama kita. At mawala sa buhay mo si Xander. Pero ano nangyari? Nabuntis ka pa niya. Tapos hindi lang isa nag-anak niyo, 4 pa talaga? Ng mga batang yan araw-araw na nagpapaalala sa akin. Kahit kailan hindi ako mananalo kay Xander. Pero wala kang karapatang saktan ng mga anak ko. Ito ang tandaan mo, Rafael. Hinding-hindi kita mamahalin. Nagulat sila nang biglang sipain ng binata ang kalapit na lamesa. Nanalo ka na naman talaga, Xander. Ano? Masaya ka na ba? Tignan ko lang kung magiging masaya ka pa. Sa kabilang buhay. Bigla ito naglabas ng kutsilyo mula sa bulsa. Surprise! Anito bago galit na tumakbo papunta kay Xander. Ngunit isang malakas na putok ang kanilang narinig. Kasabay nito ang pagtumba ni Rafael. Nabitawan naman ni Camila ang hawak niyang baril. Hindi niya akalaing magagawa niyang barilin to. Umiiyak siyang napaluhod sa kinatatayuan. Naramdaman niya na lamang ang pagyakap ni Xander sa nanginginig niyang katawan. It's going to be okay. Bulong nito sa kanya. Patuloy siyang umiyak sa bisig nito hanggang sa dumating ang mga pulis kasama ang ambulansya. Pinanghawakan ni Camila ang sinabi ni Xander. Pinilit niyang lakasan ng loob sa kabila na nangyari. Naniniwala siyang lilipas din ang madilim na yugto na ito ng kanyang buhay. Mabilis na lumipas sa mga araw mula ng pangyayaring yon. Hindi alam ni Camila kung paano siya nakaraos sa ganoong sitwasyon, nakayaran niya at nagawa niya. Mapait siyang ngumiti bago nilapag sa puntod ng kanyang kuya ang sariwang bulaklak. Kuya, alam kong naririnig mo ako ngayon. It's over. Nahanap na rin sa wakas ng tunay na may gawa nito sa'yo. Alam kong hindi maganda yung naging huli nating pagkikita. Nagtampo ako sa'yo nun. Kala ko kasi ikaw yung taong poprotekta sa akin nung mawala si na mama at dad. Pero ano man ang mangyari, gusto ko malaman mo na matagal na kitang napatawad. Hindi ka man perpektong kuya pero mahal na mahal kita. Tuluyan ang pumatak ang luha niya. Naramdaman niya isang marahang haplos sa kanyang likod at napalingon siya nang makita si Xander. Nakalabas na pala na ospital si Rafael. The police will now take him into custody. Habang gumugulong ang investigasyon. Naipasa na rin ang mga ebidensya at malaki ang tsansang manalo tayo sa kaso. Makukulong siya. And I can assure you that. Para siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan sa narinig. Sa wakas, mabibigyan na rin ng totoong hustisya ang nangyari sa kuya ko. Tumango sa kanya ang lalaki. I also wanted to apologize, Xander. Sorry kung hindi ako naniwala sa'yo. Sorry dahil umpisa pa lang.
Hindi na kita agad binigyan ng pagkakataong linisin ang pangalan mo. Hindi ko man lang inalam yung totoo. Basta na lang ako naniwala sa mga kasinungalingan ni Rafael. I'm so stupid. Nagsisising wika niya. No, Camila. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Biktima ka lang din niya. At naiintindihan ko kung ba't hindi ka na nagtiwala sa akin. And I'm sorry for not protecting you. Like I promised, and I'm sorry for breaking your heart. Ipali na. Kalimutan na natin ang mga nangyari. Sandaling namayani ang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Bago muling nagsalita si Camila. Alam mo bang nung nalaman ko wala na yung kuya ko? Karamdam ko, katapusan na rin ang buhay ko. Kasi ano pa bang saysay ng buhay ko kung wala na yung mga mahal ko sa buhay? Pero nung malaman kong buntis ako, para ako nagkaroon ulit ng panibagong pag-asa. Nagkaroon ako ng dahilan para mabuhay, para magpatuloy pa. At nung una ko silang nasilayan, sobrang saya ng puso ko. Pakiramdam ko, meron na ulit ako matatawag na pamilya. Hindi na ako kailanman mag-iisa. Nagdaan pa ang maraming araw at linggo at nagpatuloy ang pag-usad ng kaso. At mas lalo siyang nabuhayan dahil unti-unti niya nang nakakamit ang hustisya para sa kanyang kuya. Samantala, tinulungan naman siya ni Xander na makahanap ng bagong tirahan. Ang paglipat nila rito ang naging hudyat ng bagong simula nilang mag-iina. Isang araw, dumating ang mga bata mula sa eskwelahan kasama si Xander. Ito na ang palaging sumusundo sa mga bata. Mommy, tignan niyo yung drawings namin. Masayang pinakita nito ang kanilang mga ginuhit. Napangiti siya sa nakita. Guhit ito ng masayang pamilya. Tayo po yan nila Daddy, Mommy. We're one big happy family. Ang gaganda ng mga gawa niyo mga anak. Marahan niyang pinisil ang masasayang pisngi ng quadruplets. Nga pala, Mommy, may ibibigay po sa inyo si Daddy. Napatingin siya kay Xander. At nagulat na makita ang bouquet ng bulaklak. Nabigla nitong inilabas mula likod. Flowers para sa pinakamagandang mommy? Nakangiting saad nito bago iabot sa kanya ang bulaklak. Tumalon-talon ng mga bata sa tuwa. Flowers for you to my princess. Inabutan din ni Xander na isang bulaklak si Mila. Napahawak naman to sa bibig na para bang kinikilig. Thank you, Daddy. You're welcome, baby. So, para saan naman tong pabulaklak mo? Nagtataray na tanong ni Camila. Camila, alam ko marami kang pinagdaanan at masaya akong nalampasan mo yung lahat. Ngayon nakikita ko masaya ka na ulit. So? Nahihiyang napakamot sa batok ang lalaki. So, gusto ko tang ligawan ulit. Alam ko nagkamali na ako nun. At isa yun sa mga bagay na pinagsisihan ko hanggang ngayon. That's why I'm asking for another chance. Hayaan mong patunayan ko ulit ang sarili ko sa'yo. Sandaling nag-isip si Camila bago nagsalita. Pero dapat alam mong hindi lang sa akin dapat may kailangan kang patunayan. Of course. Patutunayan ko sa inyo ng mga anak natin. Pinanindigan nga ni Xander ang mga sinabi niya. Sa loob ng ilang buwan, matyaga siyang nanuyo ng babaeng pinakamamahal niya at maging ang mga anak niya sinuyo niya rin. Nakita naman ni Camila ang pagsisikap nito upang ibalik ang kanyang tiwala. Nakita niyang hindi na nagdadala ng armas si Xander. Nagtayo rin ito na ibang negosyo at pinasara na ang kasino. Naglaan din ito ng maraming oras upang makabawi sa mga nasayang na panahon sa mga anak nila. Tingnan mo yung mga bata sobrang nag-i-enjoy. Nakangiting sabi ni Xander habang pinagmamasdan nila ang quadruplets na tuwang-tuwang naliligo sa pool. Oo nga eh. Alam mo ba kung ano sabi nila sa akin? Gusto nilang dito na sa mansyon mo tumira para daw may swimming pool. Wika ni Camila bago nagbibirong umirap. Bakit hindi? Alam mo ba na mas sumasaya ang bahay na to kapag nandito kayo ng mga bata? Isa pa, maaalagaan ko kayo dito. Pwede naman, total in a relationship na rin naman tayo. Biglang nagulat si Xander sa narinig. In a relationship? Ibig mo bang sabihin? Yes, tinatapos ko na yung panliligaw mo. Siguro okay na yung ilang buwan, napatunayan mo naman ang sarili mo. Nakita ko na. Magsasalita pa sana si Camila nang bigla siyang nakawan ng matamis na halik ni Xander. Nakita naman ito ng mga bata at agad silang nagtakip ng mata. Pero si Mila hindi maitago ang kilig. Ang sweet naman ni na mommy at daddy.
Matapos ang halik, abot tenga ang ngiti ni Xander. Sobrang saya ko ngayon. Kung alam mo lang, Camila, ang tagal ko nito hinintay. Nahalikan ako ulit without my consent? Wala ka pa rin pagbabago, no, Xander Delgado? Ganyan na ganyan ang galawan mo sa akin nun eh. Kunwaring pagtataray ni Camila. Natawa naman si Xander sa sinabi niya. Pasensya ka na, Miss Camila Madrigal. Ganito lang talaga ako maglabas ng sayang nararamdaman. At bakit ka naman masaya? Dahil pinapasok mo na ulit ako sa puso mo. Camila, I had lost you twice. Una na umalis ka. Pangalawa na sobrang nagalit ka sa akin. Akala ko hindi mo na ulit ako magagawang mahalin. Hinawakan ni Camila ang mukha niya at ngumiti. No, Xander. Hindi kita minahal ulit. Dahil lang totoo. Di naman nawala yung pagmamahal ko sa'yo. Oo, sobrang nagalit ako sa'yo nun. At natakpan ang galit na yun ang pagmamahal ko para sa'yo. Pero tinakpan lang naman, hindi naman binura. So what I'm trying to say here is that I love you, Xander. It's always you. Mahal kita. Mahal din kita, Camila. Mas mahal kita. Kayo ng mga bata. Kayo ang pinakamaganda nangyari sa buhay ko. At hindi ko nakahayaang mawalay pa kayo sa akin kahit kailan. Puno ng sinseridad na sabi ni Xander bago niyakap si Camila. Sa gitna ng kanilang pagyayakapan, nagulat sila nang maramdaman ng pagyakap ng mga mumunting bisig sa kanila. Tuwang-tuwa naman ang mga bata. Inasar pa sila ng mga ito pagkatapos, nagtatatalon sa tuwa ang quadruplets ng malamang magpapakasal silang dalawa. Makalipas ang isang buwan, ikinasal na nga sina Camila at Xander. Sa wakas, naging ganap na silang mag-asawa. Sa loob na ilang taong pagsasama, magkatuwang nilang itinaguyod ang kanilang pamilya na masaya at walang problema. Minsan, habang nakatanaw sa veranda sina Camila at Xander, sinasariwan nila ang kanilang napagdaanan. Makailang nasubok ang kanilang katatagan, pagmamahalan at tiwala sa isa't isa. Ngunit sa kabila nito, nahanap pa rin nila ang daan pabalik sa bawat isa. Nagpapatunay na walang anumang kasinungalingan na magtatagumpay, kung mas pipiliin ang makinig, magmahal, at higit sa lahat magtiwala. Yun ang mga aral na palagi nilang dadaling mag-asawa at may papamana sa kanilang minamahal na quadruplets. The End.